Okay? Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Okay? So tayo, kung ano yung nabanggit sa Quran at sa hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yun ay pinagtitibay natin, pinaniniwalaan natin ngayon. Okay? Kung tatanungin tayo, ganito yung, paano ba yung katangian ng Allah na ganito? May katangian ng Allah na ganyan, pero hindi natin alam kung paano. Okay? Yung kudra ng Allah, yung kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi natin kayang ilarawan yon. Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala pinakamalakas ang kontrol sa lahat ng bagay. Okay? Nag-gets ninyo yung pinaka-point dito? Ha? Hindi ko na isulat lahat para matuto kayo mag-take note. Sige, nag-take note naman kayo pag mayroong mga coin eh. Di ba? Kailangan mag-take note. Hindi lahat dapat isulat. Tama? Okay. Tamam? Wala pala tayong eraser, no? Okay. Dito tayo sa pangalawa. Okay. Sa Sharia, pagdating sa mga batas, halimbawa, ano yung sinasabi ng Hudyo hingil dito? Sa pagdating sa Sharia, sa batas, ang mga Hudyo, pinigilan nila na magpadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng propeta. Magpadala ng Rasul bigayri syari'ati Musa alayhi salam. Na hindi katulad ng Sharia, ibig sabihin batas na ibinaba kay Propeta Musa alayhi salatu wasalam. Wa qalu la yajuzu ayansakha Allah ma syara'ahu. At sinasabi nila, hindi pwedeng kopyahin, gayahin kung ano yung ipinadala kay Musa alayhi salatu wassalam. Nag-gets niyo? Anong sinasabi ng mga Hudyo dito? Ano sinasabi nila? Pinigilan nila na magpadala ang Allah ng batas na maliban dapat sa batas lang ni Musa alayhi salatu wassalam. Hindi pwedeng kopyahin o gayahin, sabi nila. Okay? Ano naman sinabi ng mga Nasara, yung mga non-Muslim, mga ahlul kitab, mga Nasara? Anong sinabi nila? Jawazul li akhbarihim wa ruhbanihim ay yughayyiru din Allah fa yuhillu ma harrama Allah wa yuharrimu ma halla. Okay, fa yuhillu ma harrama Allah. So itong mga kwan na to, yung mga Kristiyano, pagdating sa kwan, sa Sharia, pinahintulutan nila na baguhin. Okay, pinahintulutan nila na baguhin. Okay? At anong ginawa nila? Yung mga bagay, fahallu ma harrama Allah. Ginawa nilang halal yung mga ginawang haram. At hinaram nila yung ginawang halal. Anong mga halimbawa nun? Fayuhillu ma harrama Allah. Yung pag-inom ng alak, ng kakalango. Ano naman yung wa harrama ma ahalla Allah? Anong halimbawa naman ng yung aywa. Yung hindi kayo kasal. Pwede. Hindi nila ini-inkar. Bakit? Kasi kapag ginawa nila yun, kukunti yung aanib sa kanila, yung sasama sa kanila. Kukunti na lang. Tama? So yun ang ginawa nila. So ano naman sa mga kamusliman? Ano naman ang paniniwala natin? So tayo, kung ano yung mga batas na sinabatas ng Allah subhanahu wa ta'ala, yun yung paniniwalaan natin. Kung ano yung hinaram ng Allah, yun ay haram din. Kung ano yung pinahintulot sa atin ng Allah, yun ay pinahintulot sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? At mas malawak pa yung patungkol dito sa Sharia na to. Ang importante ay naintindihan natin kung ano yung mga mawqif, ano yung mga pagdating sa Sharia, ano yung mga ginawa ng mga
hindi mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagets ninyo mga kapatid? Mabilis o hindi? Okay. Pangatlo, dito sa usaping halal at haram. So, ang mga Hudyo, marami rin silang mga bagay na ginawang haram at ginawang halal. Tama? Dito sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala, kullu at-ta'ami kana hillan li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsi min qabli an tunazzala at-Taurah. Okay? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kullu at-ta'am kana hillan li bani Israil. Lahat sabi ng Allah, lahat sabi niya ng pagkain, sabi niya, kana hillan li bani Israil. Ibig sabihin noon ay halal sa kanila, pinahintulutan sa kanila yung mga pagkain. Illa ma harrama Israil wa ala nafsi. Maliban sa mga pinagbawal ng mga Israel. Sino yung mga Israel na ito? Anak ni Jacob. Anak niya, di ba? Ala nafsihi min qabl an tunazzala at-Taurah. Okay? Bago pa dumating yung Taurah. So, merong mga halal sa kanila, merong din silang ginawang mga haram sa kanilang mga sarili. At kung pag-aaralan nyo lang yung akida ng mga Hudyo, subhanallah, ay talagang hindi ko alam kung matatawa kayo, magugulat, kung ano magiging emotion ninyo kapag napag-aralan nyo, pag nabasa ninyo yung paniniwala ng mga Hudyo. Okay? Bigyan ko kayo ng ilan sa mga halimbawa. Sinasabi nila, yung reason kung bakit nilikha yung tao sa itsurang tao, sa anong dahilan? Tingin nyo. Sabi niya, nilikha yung tao sa itsurang tao dahil sa sabi nila, para mag-serve sa mga Hudyo, sabi nila. Para mag-serve sa kanila. Yun, sabi niya, bakit nilikha yung tao sa itsurang tao? Para magkwad sa kanila. At sabi nila, yung mga Hudyo lang, sila lang yung makakapasok din sa paraiso. Lahat sabi niya, hindi. Actually marami rin sila, binanggit mismo na Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Napakarami. Okay. Yung mga Nasara naman, marami din silang mga, katulad ng binanggit natin kanina, yung mga bawal pwede sa kanilang kainin. Halimbawa, yung patay na hindi nakatay, pwedeng kainin. Yung dam, alam niyo yung dam? Dugo, di ba? Meron silang specialty. Ewan ko, nakatikim kayo. Yung dinuguan. Walahmul khinzir, yung pagkain ng baboy. Which is, kung natin, di ba? Ito ay pinagbawal mismo sa Torah. So tayo, ang mga Muslimon, sa akida natin, hinahalal natin kung anong hinalal sa atin na Allah at hinaram natin kung ano yung hinaram sa atin Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib? So yun ang akida natin sa Islam. Hindi tayo pwedeng maghalal ng isang bagay na hinaram ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban na meron tayong mga kaida pamantayan na sinasabi sa Islam kapag dumating yung punto na yun yung tinatawag na darura. Alam niyo yung darura? Emergency. Okay? Darura. Tama? So, pinapahintulad nun yung bagay na. So, pero meron din siyang mga kondisyon yan. Tama?
Okay, dito naman pagdating sa ibada. So, ano ibig sabihin ng ibada? Ha? Ang Yahud, amilu walam ya'malu. Alimu walam ya'lamu. Yung mga Hudyo, pagdating sa ibada, nalaman nila, alimu walam ya'malu. Nalaman nila yung katotohanan pero hindi nila ginawa. Alam nila yung katotohanan, alam nila yung hak, pero hindi nila ito ginawa. Okay? Fahum maghdubi alayhim. Sila yung binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, ghayril maghdubi alayhim. Sila yung mga kinapuutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila yung mga Hudyo. Sila yung nalaman nila pero hindi nila isinagawa. Okay? A'radu anil ibadat, wastakbaru an ta'atillah. Sila ay tumalikod sa paggawa ng ibada, wastakbaru an ta'atillah. Sila ay nagmalaki, nagmataas sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, wattaba'u shahawat. Sila ay sumunod sa kanilang sariling desire, sa sariling nilang kagustuhan. Wa'abbadu anfusahum lil madda washtaghalu bidunyahum an dinihim wa akhiratihim. At ginawa nilang abala yung kanilang pangmakamunong bagay kaysa sa kanilang pangkabilang buhay. Okay? Yung mga Nasara naman, yung mga non-Muslim na to, ano naman sa kanila? Ibig sabihin, sila ay sumasamba sa kamangmangan. Okay? Walam ya'lamu, wala silang knowledge about doon. Kaya anong nangyari? Sinusunod na lang nila yung kanilang sariling kamangmangan sa paggawa ng ibada. Ibig sabihin, mag-ibada sila kahit hindi nila alam yung ginagawa nila. Okay? Kung yun ba ay nabanggit sa kanilang aklat, ganun ba yung ginawa ng mga propeta. Okay? Fahum dallun. Sila yung binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surat Al-Fatiha na ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Ang dallin na yun, sinong tinutukoy doon? Mga Nasara, mga Kristiyano. Sila yung mga naligaw, sila yung mga taong sinamba nila ang Allah, sinamba nila ng mayroong kamangmangan. Wa ta'abbadu bi bid'in ma anzalallahu biha min sultan fa'tazalu an-nasa qata'ruhbanahum lil ibad. So yun, sila ay sumamba sa mga ribulto, sa anumang mga bagay, sa mga santo-santo, yun yung ginawa ng mga Kristiyano. Okay? Samantala, tayong mga nanampalataya, mga Muslim, tayo, alam natin at ginagawa natin. Di ba? Yung una, alam nila, yung mga Hudyo alam nila pero hindi nila ginawa. Ito namang mga Kristiyano, hindi nila alam kaya sila ay sumamba sa pamagitan ng kanilang kamangmangan. Pero tayo alam natin at sinasagawa natin.